Isa nga tayo sa mga dumalo sa Division Training Workshop for Illustrators in Storybook Development. Ito nga pala ang aming Day 1. At sinimulan nga namin ang magandang araw na ito sa isang masarap na pagkain ngayong tanghali. And since Day 1, first time nating matitikman ang kanilang pagkain dito. Ano ba talaga? Workshop ba talaga pinunta mo rito? O talagang gusto mo lang kumain? Kasi kung mahada makawagas para wala ng bukas. Well, kailangan talaga natin yan. Kain po. Kami ng chop suey. Ano nga yung isa? Asado. Sinabawang isda. Saging. Okay, tama na ang daldal. Tara, kain po tayo. Mamaya na yan, kumain ka muna. Kaya mag-install kanina, kaya dito ko na lang trinawing yung aking gawa. Lapet. Pagkatapos ng kumain ay nakita ko yung mga gawa ng aking mga kasama at merong nagdi-digital na. Ibis Paint kay ma'am, right? Ang iba naman ay busy pa rin sa pag-explore ng bagong application na ibinigay sa amin. They are all trying to figure out kung paano ba ito mag-function at ano mga features nito. Diba wag ka daw magmamadali kasi tingnan mo lang. Meron nga kaming masaswerteng mga kasamahan dahil sila ang nabunot sa paraffol. Nagparaffol kasi ng drawing tab. At syempre, hindi nakasali dito yung meron na. Pero yung iba, wala talaga. Dahil meron na. Dahil meron na sila, makaordera na ako sa Shopee. Magkano ba? Magkano? Ano? No, 899. Protected man. And here comes the snack, alright. Yun nga, let's call it a day na daw. Ito lang yung aking nagawa. Nangangapa pa rin nga ako kaya sa maghapon yan lang yung nagawa ko, kalahati lang ng isang tao. Ang i-illustrate daw namin dito ay isang bata na nasa kagubatan at naghahanap ng gintong alitap-tap. Kakaiba talaga yung art. Uwian na pero talagang may mga gumagawa pa. Napakabilis nga lang ng araw at day 2 na. Hindi po workshop, work na. And for our meal today, sotanghon with saging. Ang pangalan nga raw ng batang ito ay si Ilyo. Siya ay naghahanap ng gintong alitap-tap. Pero at least, nalagyan ko na siya ng paa. Hindi katulad kahapon na manananggal pa. Pagkatapos nga nito, ay nagbigay ang mga facilitator ng kanya-kanya naming task na gagawin. Bawat isa ay nakatanggap ng isang storybook. Kaya naman ang agad naming matanggap, ay agad rin naming binasa ito. Paalala nga nila na dapat daw 10 beses namin babasahin para lubos na maunawaan. At syempre, katatapos ko lang rin kay Ilyo. Ayan, meron na siyang gintong alitap-tap. Ito nga pala ang pangalawa kong drawing sa digital. Lunch break nga namin ngayon. Saktong-sakto sa kumakalam na sikmura. Syempre nakakadre, nakakapagod. Samahan mo pa ng joke ni Alvin. Alam mo ba ang igado? Ano? Get Gawa trivia. yan ng taong galing. Bakit naman? Igado! Akala ko yung pakbet. Wag na. Ay, ewan. Kayo na lang magsabi kung habi o walay. Well, baka dala lang ng gutom, kaya makisalo na rin kayo sa amin. Pakbet nga pala at igado ang pagkain namin. Meron ding sabaw at meron kaming dessert na salad. Energizer. 7 years! 7 years. Girl in the mirror na lang ito mga kaibigan. So pagkatapos nga ng pambansang Energizer na Girl in the Mirror, kumain na din kami ng aming snack na siopaw at hinamisan. At sa pagkakataong ito ay nagkaroon na kami ng konting sketch dun sa aming kailangan gawin. Medyo masanay nga ako sa realism na parang painting kaysa dun sa cartoons. Kaso lang medyo mabagal akong gumawa. So it's day 3, the final day. At day 3 na nga, last day na po. Hinahabol namin ngayon yung alas 3 na due ng aming kailangan ma-accomplish. Pero syempre, snack is life. Isang masarap na palabok at clubhouse ang bumungad sa akin. At syempre, para masulit ko ang day 3 na ito, ay naglibot-libot ako dun sa aking mga kasama. Marites ako kung ano ang mga ginagawa na nila. Nakakaaliw nga talagang pagmasdan dahil ang gagaling nitong mga kasama ko. Samantalang yung sa akin, hindi pa natatapos. Hindi nga syempre mawawala yung pagod. Kaya naman syempre yung iba, kakain na muna. Sa larangan nga ng sining na ito, ay hindi ka pwedeng hindi maging pasensyoso o pasensyosa. Kinakailangan na mahaba ang pasensya mo. Kagaya nga ng natutunan namin, wag daw dapat mag-rush. Dahil kapag nag-rush ka nga, tiyak ang pangit ng kalalabasan. Kailangan mo rin yung paganahin talaga ang iyong imahinasyon. Kailangang malinaw mong maipakita kung ano ba ang sinasabi sa isang kwento. Gamit ang mga detalye na specific
na nakalagay sa storya. Maaari mong gawin ito with reference at without reference. Nasanay kasi ako na traditional ang aking ginagawa. Kapag traditional, marami kang kailangan i-provide. Kasi nga naman sa traditional, ang dami mo pang kailangan. Drawing table, sketchpad, pencil, color, pintura, at kung ano-ano pa. Mangangailangan ka rin ng malaking espasyo dahil ang hirap naman kumilos kapag maraming gamit sa paligid. All you need is a laptop, pwede nga sa cellphone pwede rin nga na ang gamit mo lang din ay daliri mo. Pero syempre, depende rin yan kung saan ka nasanay. Kaya naman ang mabalitaan ko na merong workshop sa ganito ay hindi talaga ako nagdalawang isip na sumali. Maganda rin kasing maibahagi ito sa ating mga estudyante. Lalo na at minsan kinukuha akong coach para sa digital painting. Habang ako nga ay naglilibot-libot ay talaga namang naaaliw ako at namamangha sa mga ginagawa ng aking mga kasama. Sa paggawa nga ng ganito ay talaga namang malilimutan mo ang oras. Hindi ka magmamalay na tanghali na pala. Hindi ka magmamalay na oras na pala ng uwian. Bumalik na ako sa pwesto ko at napansin ko naka-off na yung laptop ko. Yun pala ay hindi ko naman naisaksak. Marupok talaga. Yan nga pala yung ipinangalan ko sa laptop ko. At ito na nga yung draft ko para doon sa aking cover page. Dalawang batang masaya. Si Kaloy at si Junjun. At syempre, nandito na naman tayo sa ating favorite part, ang lunch break. So, aminin nyo lang, gusto nyo rin yung lunch break, diba? Lalo na kung masarap magluto ang nagki-cater sa inyo. At masasabi ko, ang nag-cater sa amin, malupet. Napakasarap, napakatindi. Sana kayo ulit. Kare-kare at isda at meron tayong sabaw. Tuloy-tuloy nga yung trabaho namin kaya naman snack time na naman. Basta ang trabaho natin dyan. Puto baga. Talaga sa oras. Okay, saan cover page ka sa pagdating dun sa ito yung sunod. Tapos sunod. Nagtinamad. Nagtinamad siya. Wala hanggang alas 3 lang daw. Pero dahil natapos ko naman on time, ay na-submit ko naman on time. And after that, nagkaroon na nga kami ng closing program na sinimulan ni Ma'am Lourdes Mesa sa isang hamon. Nagsalita nga rin ang aming librarian at of course si Sir Jotam na isa-isang tinawag ang mga nanalo sa kada kategorya sa grade 4, grade 5 at grade 6. Rumampa na nga ang iba. At kaparehas ko, hindi ko rin akalain na mapapasama ako sa listahang ito. Congratulations nga po pala sa lahat ng nagwagi. Pero sa totoo lang, alam ninyo, hindi ko talaga inaasahan makasama ako dyan. Maraming salamat nga po pala sa ating technical working groups at of course sa ating mga facilitators. At hindi nga makukumpleto kung hindi natin pasasalamatan din ang mga nakasama natin sa workshop. Sana nga yung mga ganitong workshop halos dapat 5 days, di ba? Kasi bitin talaga yung 3 days sa totoo lang. Ganun pa man ay nagpapasalamat po kami sa Diyos sa matagumpay na seminar workshop na ito. Ikaw na nanonood, try mo na rin, subukan mo na rin ang digital kahit sa cellphone mo. Pwede mo nang simulan. So yun lang, maraming salamat po sa inyong panonood.